Praise the Lord. Everyone praise the Lord. Minamahal, palakpakan po natin ating dikilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Richard Gilasio. Sa oras na ito, minamahal, tayo pong latay manalangin, patnubayan tayo at pagpalain ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. Let us pray. Dakilit mo pagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupurit, nagluluwalhati, mahal na Panginoon, sa iyong dakilat banal na pangalan. Walang sawa naming pinapaabot ang aming papuri, ang aming pasalamat, mahal na Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat sa iyong matamis na presensya na patuloy na kumikilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Patunay na kasama ka namin sa oras na ito. At aming dalangin, Panginoon, ang iyong gabay at patnubay sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita na sa pagkain ng aming mga kaluluwa. Maging niya bang lingkod, tunay na saganang akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, Lord, put thy words in my mouth. Leading prayer for our beloved notable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pakinig. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Minamahal, malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pinakamalakas nating palakpak, ibigay natin sa Diyos. Yung palakpak na abot ng langit, minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At sa mga oras na ito, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish the blessed teaching, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, beloved Honorable Pastor Evangelist Will D. Almeida. Mga minamahal at love and respect also to our beloved children, whole blessed Almeida family, minamahal at sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito. Mga minamahal, salamat sa paghipo ng ating mahal na Panginoon sa inyong mga puso, mga minamahal, upang makadalo tayo sa gawain ng Panginoon at talagang sinaway ng Diyos ang mga hadlang sa ating pagdalo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa mga pagpapala ng Diyos sa buong isang linggo. Mga minamahal, tunay na hindi po tayo pinagkulang, hindi po tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga beloved co-workers, beloved co-preachers, sampu sa mga katuwang ng ating pinakamamahal pagsagawain ng ating dakilang Diyos, at sa lahat ng ating beloved musician, ating beloved choirs, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dalangin po namin nawa ang kapayapaan sa inyong puso't kaisipan ay pasaganahin ng ating dakilang Diyos. At sa mga oras nito, minamahal, tayo po'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong si Kristo, at ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili. And let's talk about the topic, Jesus, the Son of the Living God. Mga minamahal, Jesus, the Son of the Living God. Ito po'y lubos dating maunawaan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay anak ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The Holy Spirit touched my heart to emphasize this topic, that knowing and believing that Jesus is the Son of the living God is the one of the very important, mga minamahal, spiritual revelation. Ito po'y isa sa mga pinaka-importanting spiritual na kapahayagan ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayo po'y narito naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y nananatili, bagamat may mga pagsubok, may mga problema, may mga hadlang, iba't ibang uri ng balakid sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po'y nagsusumikap, ipagtrabaho ang ating kaligtasan,
Amen? Dahil nauunawaan natin ang halaga ng paglilingkod. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo babalik sa dakong ito. Hindi tayo dadalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Hindi tayo magpapatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon kung hindi po natin nauunawaan ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung hindi po natin nauunawaan ang kahalagahan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. Hindi tayo babalik sa lugar na ito. Hindi tayo magsasakripisyo. Hindi tayo magtitiis sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon kung hindi natin nauunawaan ng lubusan ang kahalagahan ng kaligtasan na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. So itawag po rito ay spiritual revelation. Ang Diyos ang nagbukas ng ating isip. Ang Diyos ang nagbukas ng ating puso. Dahil kahit gaano pa tayo mga minamahal, katalino, kahit gaano pa tayo kapantas, not unless nabuksan ng Panginoon ang puso mo at isip mo, hindi mo mauunawaan ang kaligtasan at buhay na walang hanggang. Say amen. Say amen. Kahit ikaw pang pinakamatalinong tao sa ibabaw ng lupa, kahit kasing talino mo pa si Isaac Newton, amen? Kahit ikaw nang pinakamatalino, kapag ang Panginoon ay hindi nag-intervene at buksan ang puso mo at isip mo, hindi mo mauunawaan ang kahalagahan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. So yung tawag po rito, mga minamahal, ay spiritual revelation. Knowing and believing that Jesus is the Son of the living God, that is spiritual revelation. Ang Diyos ang nagpahayag, ang Diyos ang nagbukas ng puso mo, ang Diyos ang nagbukas ng isip mo, mga minamahal, para maunawaan mo, mga minamahal, na tayo totoong pinagpala sapagkat nakilala natin ang nag-iisang buhay na Diyos, mga minamahal. Diyos na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo po, mga minamahal, ay tumanggap ng kaligtasan. It is word redemption. Jesus Christ offered His life in the cross of Calvary to redeem our soul, mga minamahal, para iligtas ang ating mga kaluluwa. Kaya tayo po ay, mga minamahal, thankful sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa Panginoon na binuksan niya ang ating isip. Amen. Binuksan niya ang ating puso. Naunawaan natin na higit pa sa milyon ang halaga ng kaligtasan at buhay na walang hanggang. Amen. Walang sapat na halaga para bayaran ang kaligtasan na binigay ng ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga ng mahal na pastor, kung pwede lang bayaran ang kaligtasan ng isang kaluluwa, babayaran niya ito ng 1 milyon. Ngunit ang kaligtasan ng tao ay hindi mababayaran, mga minamahal. Ngunit ito'y libre at walang bayad na ating matatanggap o tayo po'y manatiling tapat at umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin po natin ang Biblia from the book of Matthew, unang talata po, mga minamahal, chapter 16, verse 13 after verse 17. Amen. From the book of Matthew, chapter 16, verse 13 to verse 17. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elijah, and other Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, But whom say he that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Amen. Praise the Lord. Kindly po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 16, mga talatay 13 hanggang 17. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang mga iba, si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapot, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
At sumagot si Jesus at kanya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi pinanghayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ang aking Ama na nasa langit." Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung revelation na tinanggap ni Apostle Paul, ito po'y reveal sa kanya, not because of flesh and blood, ito po'y gawa ng ating buhay na Diyos. Amen? Just imagine, 7.8 billion people around the globe. Praise the Lord. Napakaraming tao sa ibabaw ng lupa. Ngunit, mga minamahal, iilan lang tayo, yung sinasabi nating milyon ang miyembro ng Jesus Miracle Crusade, dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat, wala po yan sa isang guhit ng dami ng tao sa ibabaw ng lupa. Amen? Amen? Talagang blessed tayo. Kasi ang tao, 7 billion, not million, billion people around the globe. Ilan lang tayong miyembro ng Jesus Miracle Crusade? Mga minamahal, sabihin natin, mga minamahal, approximately count, rough estimation, sabihin natin 10 million ang miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Rough estimation lang po yun. Pero yung dami ng tao ay 7.8 billion. So halos wala tayo sa isang guhit kung iisipin lang. Amen? Pero we are blessed among the blessed dahil yung revelation i-reveal sa atin not because of flesh and blood. Revelation tinanggap natin, ito'y galing mismo sa ating mahal na Panginoon. Pinili ka ng Diyos para i-reveal sa iyo yung mystery ng pagka-Diyos. How blessed we are. Manotis mo mga minamahal, grabe yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Nandun pa tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, pero inappoint na tayo ng Diyos. Nandun pa tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang. Hindi pa magkakilala si lolo at lola. Hindi pa magkakilala si nanay at tatay. Pero inappoint na tayo ng Diyos na one day, sabi ng Bible, before the foundation of the world, I have chosen you. Hindi pa ginagawa ang patukuranan ng sanlibutan, pundasyon ng sanlibutan. Pero listado na ang iyong pangalan na isang araw magpupuri ka sa Diyos. Listado na ang iyong pangalan na isang araw maglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Listado na ang iyong pangalan na isang araw lalapit ka sa Diyos upang tanggapin ang mahal na Panginoon bilang hari ng mga hari at Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. How blessed we are. Diba? Amen. I-claim natin yun na pinagpala tayo. Praise the Lord. Hindi man tayo pinagpala sa material, hindi man tayo pinagpala sa pinansyal, pero pinagpala tayo dahil isa tayo na pinili ng mahal na Panginoon para yung pagkamisteryo ng ating buhay na Diyos ay i-reveal sa atin. Naunawaan natin na si Kristo ang totoong Diyos. Everybody shout praise the Lord. Naunawaan natin na nag-iisang Diyos lamang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa Bible, from the book of Matthew chapter 13 o 16 verse 13, kinausap ng mahal na Panginoon yung kanyang mga apostoles, 12 disciple. 12 na disipulo, kinausap ng mahal na Panginoon. Anong sabi ng verse 13? Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Nagtanong ang mahal na Panginoon. Anong sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino ako? Sabi ng mga apostles, some says that you are John the Baptist. Some say that you are Elijah. The other says that you are Jeremiah. The other says that you are prophet. Amen? Kinausap niya, ang sabi ng mga apostoles, ang sabi ng iba, si John the Baptist ka. Ang sabi ng iba, si Elijah ka. Ang sabi ng iba, si Jeremiah ka. Ang sabi ng iba, isa kang propeta. Amen? In verse 14, mga minamahal, in verse 13, nang dumating nga si Jesus, in 14, at kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista ka? Ang ilan si Elias? Ang iba'y si Jeremias? Ang isa sa mga propeta? Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?
Amen. Individual niyang tinatanong yung mga apostoles, para sa inyo, sino ako? So makita mo mga minamahal, yung question ng mahal na Panginoon is napaka-personal. Everybody shout, praise the Lord. Gustong malaman ng mahal na Panginoon sa 12 apostoles, sa bawat isa sa kanila, gustong malaman ng Panginoon kung para sa kanila, sino si Jesus, sino ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, napaka-personal ng question ng ating mahal na Panginoon. Kahit po sa ating lahat, gustong malaman ng mahal na Panginoon kung sino para sa iyo si Jesus na iyong pinaglilingkuran. Amen? Sino para sa iyo si Jesus na iyong sinasamba? Para sa iyo, sino si Jesus, mga minamahal, na iyong pinupuri? Para sa iyo, sino si Jesus na iyong linuluwalhati? Amen? Ganun na ganun ang tanong ng mahal na Panginoon sa mga apostoles. Napaka-personal na tanong. Para sa inyo, sino ako para sa inyo? Sapagkat ang sabi ng iba, ang ating mahal na Panginoon, siya si Elias. Ang sabi ng iba, siya si Jeremias. Ang sabi ng iba, siya si John the Baptist. Ang sabi ng iba, ikaw ay isang propeta. Ang sabi ng Panginoon, para sa inyo, sino ako para sa inyo? Amen? Halimbawa, nandun tayo sa pagkakataong yun. Isa tayo na kinakausap ng mahal na Panginoon. Kahit dyan lang po sa inyong sariling upuan, mga minamahal, para sa inyo, sino si Jesus na inyong pinaglilingkuran? Amen? Sino si Jesus na inyong sinasamba? In my own opinion, Jesus is the keeper of my soul. Jesus is the shepherd of my soul. Para sa akin, si Jesus ang tagapag-ingat ng aking kaluluwa. Si Jesus ang tagapagbantay ng aking kaluluwa. Si Jesus ang aking kapayapaan. Si Jesus ang aking kalakasan. Si Jesus ang aking tagumpay. Si Jesus ang aking buhay. Para sa inyo, sino si Jesus? Para sa inyo, sino si Jesus na inyong pinaglilingkuran? Dahil kapag malalim ang pagkakilala mo sa Jesus na iyong sinasamba, malalim ang iyong pag-ibig at pagpapahalaga sa kaligtasan na iyong pinagtatrabaho, mga minamahal. Pag mababaw ang iyong pagkakilala, kaya nga sabi sa akin, nabasa, keep digging. Keep digging. Amen? Hayaan nating lumalim yung ating pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Because the more you know Him, the more you love Him. The more you know Him, the more you love Him. Kaya bilang Kristiyano, i-work out natin. Dig, dig, dig. Keep digging. Palalimin natin yung pagkakilala natin sa mahal na Panginoon. So, we need to work hard. We need to spend time, effort, para lumalim yung pagkakilala mo sa ating mahal na Panginoon. Dahil kapag mababaw lang ang pagkakilala mo sa Diyos, mababaw ang ugat mo sa pananampalataya. Kapag mababaw ang ugat mo sa pananampalataya, madali kang mabuwal, kapatid. Madali kang matisod. Madali kang mawala sa kamay ng mahal na Panginoon. Dahil mababaw lang ang ugat mo. Dahil mababaw lang ang pagkakilala mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, we need to work hard. Spend time, spend effort, para lumalim yung pagkakilala natin sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Mahirap naman yung bumibilang na tayo ng 10 taon, tapos mababaw pa yung pagkakilala natin sa ating mahal na Panginoon. Ipinagtatrabaho yan. Hindi yan kusang dumarating, mga minamahal, dahil ang pagkakilala ng malalim na pagkakilala sa mahal na Panginoon, it is much precious than gold. Higit pa po yan sa ginto. Kapag malalim ang pagkakilala mo sa mahal na Panginoon, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong kahirapan, kahit anong mga hadlang sa paglilingkod, mananatili kang nakatayong matatag. Bakit po, mga minamahal? Malalim ang iyong pagkakilala sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanong niya ang kanyang mga apostoles, para sa inyo, sino ako? Amen? Para sa iyo, sino si Kristo? Ha? Si Kristo ba yung sinasabi na nandun sa bungan? Amen? Hindi yun si Kristo na Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo. Para sa iyo, sino si Jesus na yung sinasamba? Para sa iyo, sino si Kristo na yung pinupuri? Mga minamahal, dapat alam mo kung sino si Jesus na iyong pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In verse 15,
mga minamahal. At kanilang sinabi, ang ilan ay si Juan Bautista ka, ang ilan ay si Elias, ang ilan ay si Jeremias, o ang sabi ng iba'y ikay propeta. In verse 15, kanyang sinabi sa kanila, "Datapat ano sa inyo kung sino ako?" At sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw si Kristo, ang anak ng buhay na Diyos." Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa verse 17, pakinggan po natin. At sumagot si Jesus sa kanya'y sinasabi, "Mapalad ka, Pedro, mapalad ka." 12 silang apostoles, pero si Pedro lang ang sumagot na ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Pedro, mapalad ka. So once you know and believe that Jesus Christ is the Son of the living God, you are blessed among the blessed. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi, sumagot si Jesus at sa kanya sinasabi, "Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ang aking Ama na nasa langit." Sinong nag-reveal kay Peter kung sino si Kristo? Walang iba kundi ang Ama natin sa langit. Kaya tayo po'y pinagpala. Kung hinayakap mo ng mahigpit yung kaligtasan mo, ibig sabihin na unawaan mo yung halaga ng iyong kaligtasan. Kaya hinayakap mo ng mahigpit. Amen? At all cost, hindi mo bibitawan yung kaligtasan mo na yan. Dahil naunawaan mo ang halaga eh. Hindi mapapahalaga ng ganyang uri ng pagpapahalaga. Yung kaligtasan na binigay sa'yo, kung hindi mo naunawaan ang halaga, salamat sa mahal na Panginoon. Dahil binuksan ng Diyos ang ating pangunawa. Kaya't ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan ng mayroong takot, mayroong panginginig, pinapahalaga natin ito. Higit pa sa pagpapahalaga natin sa buhay natin dahil alam natin, mga minamahal, na walang kasing halaga ang kaligtasan sa anumang bagay dito sa ibabaw ng lupa. Amen? Kaya hindi natin ito ipagpapalit sa trabaho. Hindi natin ipagpapalit ang kaligtasan sa negosyo. Hindi natin ipagpapalit ang ating kaligtasan sa edukasyon. Hindi natin ipagpapalit ang ating kaligtasan sa ating mga mahal sa buhay. Hindi natin ipagpapalit ang ating kaligtasan sa mga material lang na mga bagay. Dahil alam natin na ang kaligtasan, yung halaga ng kaligtasan, ay walang higit pang bagay sa ibabaw ng lupa. Ang kaligtasan ay mahalaga, higit pa sa mga bagay na mahalaga para sa iyo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kahit ramdam mo nang hihina ka na, maglilingkod ka pa rin. Kahit ramdam mo, mga minamahal, na nalulupaypay ka na dahil sa maraming pagsubok, dadalo ka pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit maraming katitisuran, disappointed ka na, discouraged ka na, dadalo ka pa rin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil gusto mo ipakita sa mahal na Panginoon, Lord, hanggang sa huling hinanga ng aking buhay, habang may binting ang aking puso, paglilingkuran kita ng buong kalakasan. Dahil yung performance natin sa paglilingkod, hindi natin ito ginagawa para sa tao, hindi para kay preacher. Naglilingkod tayo hindi para sa worker. Naglilingkod ka hindi para kanino man. Naglilingkod ka para sa Diyos na may-ari ng iyong buhay. Gusto mong maluwalhati na habang may buhay ka, habang may lakas ka, mapuluguran mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon kay Peter, "Peter, you are blessed. Mapalad ka dahil irinibil mismo ng aking Ama sa iyo kung sino ako." Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Following verse, 1 John chapter 4, verse 15. Amen. From the book of 1 John chapter 4, verse 15. "Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God." Amen. Unang 1, Kabanata 4, talata po ay 15. Ang sinuman nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya, at siya'y sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na God bless po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. 1 John chapter 4, verse 15. Sundan po ko ninyo ng pagbasa, mga minamahal. Ano po ang sinabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo? Ang sabi po rito, "Whosoever shall confess," ipahayag mo
sa maraming tao. Hindi ka nahiya. Amen? Hindi ka nahiya i-declare. Hindi ka nahiyang i-proclaim. Hindi ka nahiyang i-confess ang mahal na Panginoon sa lahat ng dako. Amen? Kasi hindi dapat natin ikahiya ang mahal na Panginoon. Sa trabaho mo, huwag mong ikahiya ang Diyos. Huwag mong ikahiya na born again ka. Amen? Huwag mong ikahiya ang ating mahal na Panginoon. Nasa paaralan ka, huwag mong ikahiya ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil kapag ikahiya mo ang mahal na Panginoon, ikakahiya ka rin ng Diyos sa harapan ng kanyang Ama. In the time of judgment, mga minamahal, sasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Bakit? Dahil kinakahiya mo ang mahal na Panginoon. Ikinakahiya mong i-share sa office mate mo. Ikinakahiya mong i-share sa kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, sa mga schoolmate mo, sa office mate mo. Kapag ikahiya mo ang mahal na Panginoon, darating ang panahon, kapatid, ikakahiya ka rin ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, whosoever, sabi ng salita ng Diyos, shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in Him, and He in God. Kapag sabi ng Biblia, at sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, 15, ang sinamang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y nananahan sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ito ang assurance. Ito ang assurance. Ito ang katiyakan. Ito ang nagpapatunay na ang Diyos ay nananahan sa iyo if you confess, declare, and proclaim that Jesus is the Son of the living God. Kapag hindi mo ikinahiya, hindi mo ikinatakot, hindi mo itinatago na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ang Diyos mo ay si Jesus, na anak ng buhay na Diyos. Sabi ng Biblia, ito ang preba, ito ang nagpapatunay na ang Diyos ay mananahan sa iyo at ikaw ay mananahan sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ikaw ay magiging anak ng Diyos at ang Diyos ay iyong magiging Ama. Iyong magiging pag-aari ang mahal na Panginoon at ikaw ay magiging pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. So imagine, mga minamahal, kapag 100% alam mo na ang Diyos ay nanahan sa iyo, wala kang takot. Say amen. Say amen. Bakit ka matakot dahil alam mo nasa iyong Diyos? Sige nga. Bakit ka maduwag? Bakit ka matakot? Dahil ang gusto ng kaaway, takutin tayo sa maraming paraan. Dahil kapag matakot tayo, manghina ang ating pananampalataya. Kapag mahina ang ating pananampalataya, we are conquered and we are defeated by Satan. Talo tayo. Kaya gusto niya matakot tayo, mataranta, mangatog ang ating tuhod. Pero sabi ng Bible, yung private ebidensya na ang Diyos ay nasa iyo, if we confess, if you declare, proclaim that Jesus is the Son of the living God, ito po'y preba na ang Diyos ay nananahan sa iyo. Ikaw ay nasa Diyos, ang Diyos ay nasa iyo. Ngayon, nasabi ko kanina, kung 100% you believe in your own that Jesus is in you, and you are in Jesus, nananahan sa iyong mahal na Panginoon, wala kang dapat ikatakot. Say amen. Say amen. Hindi ka dapat matakot sa pagsubok. Hindi ka dapat matakot sa problema. Hindi ka dapat matakot sa karamdaman. Bakit? Nasa iyo si Jesus. Amen. Ipapahintulot ng Panginoon na dumanas ka ng problema, pero in the end, nasa iyo pa rin ang tagumpay dahil si Kristo ay kasama mo. Ipapahintulot ng Panginoon na marap ka ng maraming pagsubok, mga minamahal, pero in the end, nasa iyo pa rin ang tagumpay dahil si Jesus ang Diyos na iyong sinasamba. Ipapahintulot ng mahal na Panginoon karamdaman sa buhay mo. Yes, ipapahintulot yan. Pero in the end, nasa iyo pa rin ang tagumpay dahil si Kristo ay nasa iyo. Si Kristo ay kasama mo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya, believe that Jesus is the Son of the living God. Confess to many, sa mga kaibigan, kamag-anak, huwag nating ikahiya, sabihin sa kanila, na ang Diyos natin ay buhay. Huwag natin ikahiya, sabihin sa maraming tao, na tayo totoong pinagpala dahil nakilala natin si Jesus, na siyang tagapag-iingat ng ating kaluluwa. Diyos na nag-iingat sa atin sa gitna ng mga pagsubok at karamdaman. Ang sabi nito, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, dwelleth
on Him and He in God. Believing that Jesus is the Son of God is a foundation of relationship with Him. Yung makilala mong mahal na Panginoon na siya ay Diyos, anak ng buhay na Diyos, isa po itong matibay na pundasyon sa ating relasyon sa mahal na Panginoon. Our relationship to Jesus is very important. Yung commitment mo sa mahal na Panginoon, napakahalaga po niyan. Amen? Kailangan bilang Kristiyano, maging guarded tayo sa ating relationship sa mahal na Panginoon. Amen? Palaging bantayan natin yung ating commitment sa mahal na Panginoon na hindi tayo malayo sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kapag nararamdaman mo nang nalalayo ka na unti-unti sa mahal na Panginoon, maglagay ka na ng damit sa iyong bag. Punta na sa pastoral house. Mag-alay na ng ayuno doon. Amen? Dahil pagkatapos mo mag-fasting, revive, restore, refresh, and comforted ka ng Holy Spirit. Amen? Huwag mo nang patagalin pa. Dahil baka patagalin mo pa na nanghina ka na, ramdam mo na nanlalamig ka na, ramdam mo na milya-milya na ang layo mo sa mahal na Panginoon. Kasi nag-grave ang Holy Spirit. Kapag mag-grave ang Holy Spirit, manghina ka, manlupaypay ka. Amen? Dahil may mga pinapagawa sa iyo ang Diyos na hindi mo ginagawa. May mga pagkakamali kang hindi mo itinatama. Kahit alam mo ng mali. Amen? Amen? Wala tayong may tatago sa mahal na Panginoon. Sabi nga ni Salmista David, Panginoon, ako'y pumunta sa pinakailalim na dako, nandun ka. Ako'y lumipad sa pinakamataas na dako, nandun ka. Magtago man ako, Panginoon, nandun ka. Papaano ko maitatago ang aking sarili sa iyong paningin? Ito po'y patunay ng Diyos ay nandoon sa lahat ng dako. Kaya't kapag may alam tayong mali natin, magsumikap tayong itama yung mali natin. Amen. Huwag na nating hintayin yung mabigat na paalala ng mahal na Panginoon. Kasaka pa magsisisi kung gumagapang ka na. Tama ba yun? Amen. Tama ba yun mga minamahal na mentalidad ng Kristiyano? Tsaka pa pagsisisi kapag mabigat na ang paalala. Kapag walis ting-ting pa lang, isi-isi pa. No? Kapag kurot-kurot lang ng mahal na Panginoon, Lord, kaya pa naman. Doon na magbabalik loob kapag pinapalo na ng 2x2. Yung tipong gagapang na. Amen. Tatawag na yan. Biglang kikiring yung cellphone namin. Amen. Oh, sis, bakit? Brad, palo ako. Hinintay pa yung mabigat na palo bago magsisi. So, pag matalino kang Kristiyano, alam mong may mali ka, itama mo yung mali mo sa tulong ng mahal na Panginoon. Itaas mo yung kamay mo, iluhod mo yung tuhod mo. Umiyak ka sa mahal na Panginoon. Iyak mo sa Diyos, mahal na Panginoon. Tulungan mo kung itama yung aking pagkakamali. Huwag mong hayaan na babalik na lang ang mahal na Panginoon. Yung mali mo, nananatili pa rin mali. May espiritu ka na ng Diyos. May karunungan ka, alaman na tayong espiritual. Alam na natin kung anong dapat natin gawin para kung ano mang mga pagkakamali natin sa tulong ng mahal na Panginoon. Ito'y maitama natin sa tamang panahon. Huwag na natin hintayin pa yung paluin tayo. Masaktan pa tayo. Paano kung wala ng time? Para makapagsisi tayo. Amen? Kagaya nung isang kapatiran, kinalaban niya ang gawain ng Diyos. Against siya sa tithes, ayaw niya ng tithes. Against siya ng love offering. Against siya sa yung Holy Supper, against siya. Paano ba naman hindi malilihis ang kanyang isip at puso nakikinig sa turo ni Eli Soriano? Amen? Pinagbabawal sa atin yan. Huwag tayong makinig ng ibang turo, baka malaso ng isip at puso natin, maging daan na tayo po'y mahulog, mga minamahal sa init ng apoy ng impyerno. Dahil hindi lahat ng mga ngaral nagtuturo ng tama, hindi lahat ng nagwawalit may dala ng Biblia, nagtuturo ng buong katotohanan. Ang kadalasan sa kanila ay kinakasangkapan, ginagamit ni Satanas upang ilihis ang ating paniniwala at mahulog tayo sa kapahamakan. At ang mahal na pastor tinuturo sa atin, huwag makinig sa ibang turo. Huwag makinig sa ibang pangangaral. Baka malihis ang ating paniniwala. Ganun lang nangyari.
dahil sa kanyang pakikinig, nalihis ang kanyang paniniwala. Nung nalihis, kinontrol niya ang gawain ng Diyos. Before, ang kanyang sakit ay epileptic. Ano bang, kung sa badarin na sa Bisaya, kanang epileptic, patulon. Tama ba? Kanang mukurog na lang mabula ang babaw niya, mag-collapse. Epileptic. Kapag masugba sa kalayo, mahulog sa tubig, mamatay. Ganun niya kanya sakit. Pero nung nakilala niyang mahal na Panginoon, himala sa lahat ng himala, dahil ang Diyos dito ay pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Almost 10 years, imagine 10 years. Hindi na bumalik yung kanya sakit. Nakinig ng maling turo, hindi niniwala sa mga wali ng preacher na huwag makinig sa ibang pangangaral, baka malaso ng inyong pananampalataya, mawala kayo sa paglilingkod. Amen? Hindi na dumalo. Dahil rinibiyok, tinuruan. Siyempre, turuan ka talaga. Yun ang trabaho ng mga preacher. Pag mali tayo, turuan tayo. Sinong mag-concern sa atin? Kundi yung mga tao na nanalangin para sa ating mga kaluluwa. Tinuruan siya. Hindi na dumalo. Alam niyo mga minamahal, nag-backslide. Yung trabaho niya ay pag-akyat ng nyug. Umakyat ng nyug. Nung nasa taas na ng nyug, sinumpong yung kanyang sakit. Talagang nanginig yung kanyang katawan na walan siya ng malay. Maniwala kayo, 30 feet yung taas ng nyug. Pagkahulog niya, kanang iyang lawas, talagang dumikit, yung katawan niya dumikit, mga minamahal, sa lupa. Siya po'y nakadumi, nakaihina, dead on arrival. Yun ang nakakatakot na paalala. Wala ka ng time para magsisi. Okay lang kung yung paalala mo, bigyan ka pa ng oras, ng time ng Panginoon para magsisi. Paano kung yung paalala, ultimatum na? Kaya minsan ang Kristiyano ginagawang biro ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mabait ang Diyos ito, mga minamahal, yung severity, yung goodness ng Panginoon ay malawak, pero mabangis din ang Panginoon kapag siya po ay magalit. Yun po ang nakakatakot. Following verse, 1 John chapter 5, verse 4 up to verse 5. Amen. From the book of 1 John chapter 5, verse 4 to verse 5. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that cometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Amen. Dito sa aklat ng unang 1, kabanatay 5, mga talatay 4 hanggang 5. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay, ang ating pananampalataya. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 1 John chapter 5, verse 4 and verse 5. Sabi ng Biblia, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid bagay, ang ating pananampalataya. Amen? You and I, mga minamahal, are overcomer. We are more than a conqueror. Kapag anak ka ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, sa verse 4, sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ang pagtatagumpay ay dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid bagay, yung ating pananampalatayang tinanggap mula sa salita ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ating kapangyarihan to conquer mga minamahal evil, to conquer the works of the devils, the wiles of the devils. Yung ating pananampalatayang tinanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nararapat na pagyamanin natin ang mga pananampalataya na ating tinanggap. In verse 5, at sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Yung overcomer na minimension sa Biblia, yung mga taong nananampalataya na si Jesus ay anak ng buhay na Diyos. Tayo yung tinatawag na overcomer, mga minamahal. Sabi ko pa nga kanina, mga minamahal, habang tayo po'y nakikipagbaka sa maraming pagsubok, as long na tayo po'y nagtitiwala sa magagawa ng mahal na Panginoon, we are never been defeated, mga minamahal. Hindi po tayo matatalo. Atin palagi ang tagumpay na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Sabi ng Bible, last verse po natin mga minamahal, John, chapter 16, verse 33. Juan Kapitulo 16, versikulo 33. Kindly po. Amen. Praise the Lord. From the book of John, chapter 16, verse 33. These things I have spoken unto you, that in me he might have peace. In the world he shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kabanata 16, talata po ay 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking daig ang sanglibutan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa pananampalataya nating tinanggap, ito po yung makapangyarihan nating sandata. Amen? Amen? Yung confident mo sa mahal na Panginoon, that is because of your faith. Nagtitiwala ka ng Diyos, tapat sa Kanyang pangako, na nanampalataya ka na kailanman ang Diyos ay totoo sa Kanyang mga salita. Kung sinabi ng Panginoon, ililigtas ka niya. Kung sinabi ng Panginoon, pagagalingin ka niya. Because God is always faithful in all His promises. Pag sinabi ng Panginoon, gagaling ka. Dahil sinabi yun ng mahal na Panginoon. And then we experience a lot of experience in our Christian journey. Na-experience natin ang salita ng mahal na Panginoon, hindi drawing lang. Na-experience natin ang salita ng Panginoon, hindi kwentong barbero lang. Na-experience natin ng salita ng Panginoon, hindi kwentong kanto lang, mga minamahal. Na-experience natin na ang salita ng mahal na Panginoon ay nangyari sa buhay natin. At dahil ang salita ng Panginoon nangyari sa buhay natin, nagkaroon tayo ng 100% na pananampalataya. Lumago ang ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. At dahil sa iyong pagtitiwala at pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa buhay mo, meron kang kapayapaan sa isip at sa puso. Amen. Na kahit saan ka pumunta, lumakad ka man sa apoy, alam mo na hindi ka masusunog. Tingnan mo yung testimony, di ba yung patotoo? Sa tondo, first floor, second floor, third floor. Sunog ang third floor, sunog yung second floor. Yung first floor, doon siya nakatira. Meron siyang katabi, mga minimal na kwarto. Sunog yung katabing kwarto. Pero ang kwarto ng anak ng Diyos, iningatan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, totoo ang sinabi ng Biblia, na kahit lumakad tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Lumakad man tayo sa lalim ng dagat, hindi tayo, mga minamahal, malulunod. So kiniklaim natin yung pangako ng Panginoon. Amen. Pag may karamdaman ka, Lord, sabi mo, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Kiniklaim mo yung salita ng Diyos. Kapag nasa panganib ka, Panginoon, sabi mo, iingatan mo kami. Sabi mo, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Kiniklaim mo palagi ang salita ng Panginoon. Dahil dyan tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa mga pangako ng Diyos. Dahil alam natin ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. There are thousands and thousands of promises. Ni isang pangako ng Panginoon, wala siyang linalaktawan. Ni isang pangako ng Diyos, hindi siya naglilikat. Ito yung isa-isa niyang ginaganap sa iyo at sa akin. Anong purpose ng mahal na Panginoon? Para magtiwala ka sa Kanya. Para manampalataya ka sa Kanya. Sa tingin mo, magtitiwala ka sa Diyos kung hindi mo nakita ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo? Siyempre hindi. Di ba? Bakit ka magtitiwala sa Kanya? Hindi mo naramdaman ang Kanyang presensya. Bakit ka magtitiwala sa Kanya kung hindi mo naramdaman ang katapatan ng Kanyang mga salita sa buhay mo? Hindi ka magtitiwala sa Diyos. Pero in our own experience, pinatunayan ng Panginoon na hindi lamang sa Diyos na hanggang salita, kundi gagawin niya ang lahat ng Kanyang sinabi. Sabi ng Bible, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Sa akin may kapayapaan kayo. Say amen. Tama bang sinabi ng Biblia? May kapayapaan ba tayo? Lahat ay magsabing amen. Amen. Lahat ng may kapayapaan, itaas ang kamay. Itaas natin ang kamay natin. Di ba? Amen? Hindi tayo nagbibiro, hindi tayo nagsisinungaling. We are 100% totally convinced ng ang peace na pangako ng Panginoon nasa atin.
Amen. May pagsubok pero payapa tayo. May problema, payapa tayo. Minsan nga wala tayong makain pero payapa tayo. Minsan ang ulam natin ordinaryong ulam lang pero payapa tayo. Minsan walang laman ang bulsa natin pero payapa tayo. Dahil ang pangako ng Panginoon, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In this world you shall have tribulation. Dadanas kayo ng kapighatian. Dadanas kayo ng mga discouragement. Dadanas kayo ng problema. Pero ang pangako ng Panginoon, in me you might have peace. Sa akin may kapayapaan kayo. May problema pero may kapayapaan. May pagsubok pero may kapayapaan. Amen? Kung wala ka sa mahal na Panginoon, may problema, walang kapayapaan. May pagsubok, walang kapayapaan. May karamdaman, walang kapayapaan. Pero pag nasa kamay ka ng mahal na Panginoon, may problema, may suliranin, may pagsubok, pero may kapayapaan na inihanda palagi ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Amen. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. But in this world you shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome this world. Magalak kayo, masaya kayo, magsaya kayo, dahil pinagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Ibig sabihin, walang laban natin na hindi tayo magtatagumpay. Bakit? Ilang libong taon na ang lumipas, pinagtagumpayan na ng mahal na Panginoon. Yung mga pagsubok natin kinakaharap, hindi pa tayo nagsisimula ng laban, atin na ang tagumpay. Imagine hindi pa tayo nagsisimula sa pagsubok. Atin ang tagumpay. Why? Because Jesus overcome this world. Hindi pa nagsisimula ang karamdaman. Atin ang tagumpay. Why? Because Jesus overcome this world. Kaya, be of good cheer. Sabi niya, magalak kayong mga anak ko. Magalak kayong nagtitiwala sa akin. Magalak kayong nananampalataya sa akin. Dahil ang bawat hamon at pagsubok natin kinakaharap, palaging atin ang tagumpay. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras na ito. Sino si Jesus para sa inyo? Tinanong niya ang kanyang mga apostoles. Ang sabi ng iba siya'y propeta. Ang sabi ng iba siya'y si Elias. Ang sabi ng iba siya si John the Baptist. Ang sabi ng iba siya si Jeremias. Ang sabi ng Panginoon, para sa inyo, sino ako? Kailangan kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. For me, Jesus is the keeper of my soul. Si Jesus ay tagapag-iingat ng aking kaluluwa. Awitan natin ang mahal ng Panginoon sa oras na ito. Nawalatiin natin ang ating dakilang Diyos. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang kapag-ibigay mo ang lahat. Kulang mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sino si Jesus para sa iyong kapatid? Sino si Jesus na iyong pinupuri? Sino si Jesus na iyong sinasamba? Thank you, Lord. Hallelujah. Ibigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa lagi ang tawag na pag-ibig mo. Nagkilang ka, nagkikilang ka, nagkilang pag-ibig mo. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Bigayin natin ang ating mga puso. Huwag tayong papayag sa oras na ito na hindi natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah.
Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin. Napakabuti mo sa buhay namin, mahal na Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kababayaan, ay mga kahinaan, patuloy ang iyong biyaya, mahal na Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Thank you, dearest Jesus. Wala kaming dahilan. Wala kaming maisip na dahilan, mahal na Panginoon, para hindi ka purihin, para hindi ka maglingkuran. Sapat na ang iyong magawa sa buhay namin upang kami maglingkod sa iyo ng buong puso, ng buong katapatan. Tunay na napakabuti mo, mahal na Panginoong Hesus. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pag-ibig. Hallelujah! 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 Minamahal sa oras na ito, tayo po'y sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon. Idalangin natin na tulungan tayo ng Diyos. Maisaayos natin ang ating paglilingkod. Maisaayos natin yung ating pagpapagamit, mga minamahal. Ito lamang po ang maigaganti natin sa Panginoon. Wala na pong iba. Hindi niya kailangan ng ginto, ng salapi. Ang kailangan niya ay ang pagpupuri mo at pasasalamat sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, sama namin sa langit sa oras na ito kami nagpupuri. Nagluluwalhati sa iyong banal na pangalan. Nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig, Panginoon. Damang-dama namin ang iyong pag-ibig, iyong presensya. Dalangin namin, Panginoon, tulungan mo kami. Masunod namin ang kalooban mo. Tulungan mo kami. Maisaayos namin ang aming paglilingkod. Maisaayos namin ang aming pagpapagamit sa iyo, mahal na Panginoon. Ito lamang po ang aming may gaganti. At bilang tugon sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Bilang tugon sa lahat ng mga pagpapala naming tinanggap. Bilang tugon sa iyong pag-ibig at kabangan. Maglilingkod kami sa iyo habang kami nabubuhay, habang kami may lakas, may hining at may tinig, Panginoon. Panghawakan mo kami mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, ilagay po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Mayroon tayong mga prayer request po, kung request. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Sa mga kapatid po natin nasa live webcast, ilagay po ninyo inyong kamay sa screen ng inyong mga gadget, kabilang kamay sa parte ng inyong katawang may karamdaman. Sunod po kayo sa aking panalangin. Praise the Lord. Mapagpala namin ang mga salangit Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Leading prayer for beloved, honorable pastor, have mercy upon us. Have mercy upon us, there is Jesus. Iunat mo po ang iyong pagpalang kamay ipatong sa aming ulo. Anumang karamdaman, kung maling problema, malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now in the mighty name of Jesus. And if sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out, demons of doubts, unbelief, cast out in Jesus' name. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, mga hadlang sa aming paglilingkod, hadlang sa aming paglagong espiritual, sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hatiin po ang dakilat, mapagpalang pangalan ng ating buhay na Diyos. Tayo po natin tumayo, itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times,
Hallelujah, praise the Lord. And jump 3 times, express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus, and I love you, dearest Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Kristo po lamang. Luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ituloy-tuloy na po para sa ating